Tayo po ay nasa panahon ngayon ng kadiliman at ito na nga po ang ating panahon. Maraming bisyo, maraming problema, maraming tayong kahirapan na pinagdadaanan. Plus, ito pa po nangyayari sa ating mundo. Narinig po natin yung rumors of wars at ito po ay napakahirap na po na panahon po natin. At all of us, tagahanap po tayo ng lugar na ligtas. Ang ilan nga sa atin ay nagpapagawa po ng underground na para maging ligtas tayo. The rest of our family, gusto natin maging safe sila. Pero sabi nga, wala tayong pwedeng pagtaguan, no, sa mundo po natin na kinalalagyan. Pero meron po akong gustong ituro sa inyo na lugar kung saan naroon ang Panginoon. At wala na pong ibang pinakaligtas na lugar, kundi lugar kapiling ang ating Panginoon. Saan po yun, mga kapatid? Doon po sa bagong langit at bagong lupa na kung saan naroon ang Panginoon naranahan. At sabi ng Panginoon sa kanyang pangako, bago siya umakyat doon sa langit, sabi niya, ako'y aakyat doon at ipaghahanda ko kayo ng inyong kalalagyan at ako'y babalik dito at kukunin ko kayo at kung saan ako naroon ay isasama ko po kayo. Yan po ang sabi ng ating Panginoon na si promise. Pero mayroon pong mga ilang party na dapat nating gawin kung paano tayo makasiguro makasama doon ng ating Panginoon. So sabi po ng Bible, no, sa aklat po ng Acts 38, then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. So in this verse ay nagpapakita, no, sa unang words, nagsasabi na kailangan tayo magsisi at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo. So ito po ang isang paraan ng Diyos upang tayo po ay makasama sa Kanya. At hindi lang po doon, ano po sinabi sa aklat po ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Kung titingnan po natin, yung everlasting life na pinangako ng ating Panginoon, hindi po ito basta na lang makakamtan natin, maliban na kung tayo po ay sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Then in the book of Matthew 5:8, mapalad ay mamalinis na po sapagkat makikita nila ang Diyos. So that is the key. Ano ibig sabihin? Mahalaga po yung purity sa buhay ng bawat isa sa atin. Kumbaga sabi nga ng Bible, yamang ang Diyos ay tumawag sa inyo banal, kailangan naman tayo mamuhay na mayroon kabanalan. Bakit kailangan tayo mamuhay? Sabi ng Bible, ang lugar ng Panginoon ito po ay banal at walang makakakyat doon na hindi po sila maging banal sa harapan ng ating Panginoon. So kaya isa pong napagandang bagay na kung gusto natin maging banal sa harapan ng Diyos, lakaran natin ang katuwiran na itinuturo na landas sa bawat isa atin ng ating Panginoon. So it's about time na dapat natin ma-realize yung katotohanan. Dahil sabi nga po ng John 8:32 na you shall know the truth and the truth shall make you free. So ang tanging kalayaan natin mula sa dark age o sa panahon ng kadiliman na ito, walang iba kung hindi ang pagkakilala sa katotohanan. At walang ibang katotohanan ang makilala natin si Kristo sa Diyos at tagapagligtas ng bawat isa sa atin. So again, salamat po sa inyong panonood. Pagpalain po kayo ng Panginoon. So kung kayo po ay na-inspired sa salita ng Diyos, please don't forget to share, like, and follow. God bless you all.